We thank God for the 8th Sunday of Ordinary Time. This is the last Sunday we will be wearing green because on Wednesday, magsisimula na ang Ash Wednesday. No? Magsisimula na yung 40 days. We will be wearing violet for the next 40 days. Simula ng 40 araw ng Kwaresma. No? And we thank God for this beautiful reminder today, this Sunday, as we are reminded of many things. Naikwento ko na yata ito, may isang driver, kinat siya ng isang umaatras na sasakyan, at galit pa yung nag-cut sa kanya. Siya na nga may kasalanan, galit pa, Itong taxi driver, ito na aking sinasakyan, cool lang. Sabi ko, pagkatapos siya burahin, pagkatapos hampasin yung sasakyan niya, hindi pinatulan nung driver, Pagsakay niya, pag-arista nung napakainit ng ulo nung mayabang na may sasakyan na magara, sabi ko, galing mo naman, hindi mo pinatulan. Sabi niya, naku, napakaraming ganyan na tao, sa daan. Napakaraming mga tao, ang dami-daming dalang basura. Kung matapatan mo siya, ibabagsak yung basura sa iyo. Sabi niya, hindi ko pinapatulan yan, napakarami niyan, di ba? Tayo, pag may naging hindi maganda sa atin, paano ba natin siya pinapatulan? Paano ba natin? How do we respond to such people? Makikita natin anong nasa loob ng bawat isa sa atin. Sabi niya, kung ano nasa loob, yun yung lalabas. Kaya nga, ito yung last paragraph. I will read the last paragraph. A good person, out of the store of goodness in his heart, produces good. But an evil person, out of the store of evil in his heart, produces evil. From the fullness of the heart, the mouth speaks. O ano nasa loob, yun yung lalabas. Kaya kung meron kayong katabi, lagi niyong kasama, walang ginawa kung hindi bumatikos, magchismis ng magchismis, Kasi alam natin kung anong nasa loob Ang daming sama ng loob. At pag maraming sama ng loob, puro sama ng loob lang nilalabas. Walang kabutihan na lumalabas kasi yun yung nasa loob. Kung ano nasa loob, yun yung lalabas. Kaya itong napakagandang panahon ng Kwaresma, 40 days, we will be reminded of that beautiful tradition we have, very, very powerful sign. Sana hindi lang siya simbolo, sana hindi lang siya sign panlabas, sana maloob, pumasok sa ating loob ang paglagay ng noo sa ating ang abo sa ating mga noo. What a beautiful, powerful symbol to remind us, ang dali-dali maghusga, ang dali-dali magbatikos sa kapwa, na hindi tinitignan yung sarili. The season of Lent is a wonderful opportunity. Tignan muna yung sarili bago tayo maghusga ng kapwa. Pinakamadali ang maghusga. Pero ang pagtingin sarili bago maghusga ang hamon para sa atin. We are reminded of that importance, of how important judging is. Napakadali maghusga. It is very, very easy. So, as we continue to prepare for this last week before the Lenten season comes, we ask ourselves to look deeper into ourselves, to cleanse. Natutuwa naman ako bago magkumpisal, bago magmisa, mas marami nakakumpisal kasi papasok na nga yung Kwaresma. Sana pag pumasok na nga yung Kwaresma, the most important thing we do is to go back inside, to clean the inside. Ito yung hamon para sa atin in this Jubilee year. There are many Jubilee churches. It is a wonderful opportunity again to gain plenary indulgence, a wonderful way to cleanse the inside. Napakadali kasi naman talaga maghusga. Sa totoo lang, ito yung pinakamahirap na gawain na nakatayo dito. Ito yung pinakamahirap. Napakadali magsalita,
nakamadali naman basahin mo lang yan. Pumunta ka sa AI, sa computer, napakadali sabihin. Pero ang napakahirap, magpatotoo sa sinasabi. Kasi pwede naman, no? Words, words, words. I love you, I love you. Hello. I love you, pero hindi naman nakikita sa gawa, no? Hindi nakikita sa pamumuhay natin. So we are being reminded today how it is yung nasa loob, yung nasa labas. Linisin natin yung loob. Hinahamon tayo ng Panginoon na gawin itong linggo bago pumasok ang Kwaresma. We thank God for this reminder as we continue to pray for our Holy Father. No? Alam naman natin, no? Sana hindi tayo magsawa kasi parang medyo matagal-tagal na, ilang linggo na rin nakalipas. Pagdadasal natin ang ating Santo Papa. We pray, no? We pray still. Huwag tayo magsawa. As we continue to pray for each and every one of us here, the invitation na magbalik loob sa kumpisal, the invitation to pray for one another, magpakumbaba. At sana yung ating pagtingin ng mga masasama sa kapwa, paghuhusga, sa criticize natin sa ating kapwa, is an invitation first to listen to our own selves, to cleanse, to cleanse our own hearts, that we may truly be worthy to give fraternal correction to the other. Very, very important pagbibigay ng fraternal correction out of love to one another. But first, let us examine ourselves and prepare ourselves to truly celebrate God's love in each and every one of us. We thank you for this second day of the new month of March. Time flies very fast. Let us use this opportunity to cleanse ourselves, to purify ourselves with the grace of the Lord.